April nitong taon, nakatanggap ang Philippine Dermatological Society ng reklamo tungkol sa isang aesthetic clinic owner. Ang may-ari daw kasi nagpapakilala bilang Dr. in Aesthetics at nagtuturok daw ng mga pampabeauty tulad ng Botox, whitening at iba pa. Bali, hindi po doktor ang mga gumagawa ng procedures doon. So, pag nakarating po yung complaint sa amin, is fina-forward lang po namin sa CIDG ng PNP at saka sa NBI. Ang pinaka-importante na kailangan malaman ng ating publiko at mga manonood is maghanap kayo ng licensed physician. Kung hindi ka medical doctor, hindi ka pwede mag-diagnose, mag-treat, mag-prescribe. Especially kung meron kang gagawin sa katawan, magturok. Kunwari, mag-inject ka, IV glutathione, mga Botox, botulinum toxin, mga fillers, ganyan. Labis daw itong nakababakala dahil ayon sa mga pag-aaral, hindi biro ang maaaring mangyari sa balat ng tao kapag hindi trained medical professional ang nagsasagawa ng injection. Makita mo dito, yung kanyang labi ay hindi pantay. Dahil hindi po tama yung pag-inject po, nakaka-paralyze po ng mga muscles. Kung hindi po trained and hindi po licensed physician, malaki yung tsansa na magkakaroon ng mga problema at komplikasyon. Pero pwede mo siya mangyari sa kahit anong procedure. Pwede rin pong mabulag. Kaya talagang pumunta lang po kayo sa doktor lang po talaga. Dahil sa mga nasabing panganib, hindi na nagkatubili ang Philippine Dermatological Society na idulog ang reklamo sa CIDG. Ang naging unang hakbang, tignan kung lisensyado nga ba o hindi si Doktora. Sa certificate mula sa Professional Regulation Commission, kumpirmadong walang lisensya ang inirereklamong si May Yakat. Sa pagsisiyasat ng resibo sa social media page ng inireklamong clinic, idinedeklara ng may-ari na si May na hindi siya medical doctor, kundi isang master and doctor in aesthetics dahil daw sa mga certificate na kanyang nakuha mula sa European Center for Accreditation o ECA at iba pang mga ahensya. Aba, impressive! Nakipag-ugnayan ng resibo sa European Quality Assurance Register for Higher Education na siyang namamahala sa professional accreditation sa rehiyon. Pero sa kanilang sagot sa amin, kinumpirma nilang hindi rin lehitimong organisasyon ang ECA. Nalinti ka na! Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.